Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. This is your weekly reading for March 11 to 17, 2024. General reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Kung kayo interesado sa private reading, meron tayong 30% discount hanggang March 20. So, yung link nasa description para kayo ay makapag-book. Okay. Let's see, Sag. What's up? Saggies. Okay, let's see. Round and round. Meron mga bagay na paulit-ulit na nangyayari sa inyo. Pwedeng, yung alam mo nang hindi nakakabuti para sa'yo, sige pa rin, oo. Alam mong toxic, sige ka pa rin. Or alam mo na it's not gonna work for you, it's not for you, sige pa rin. Oo. This can be a relationship, no? Maaring you are dealing with someone na medyo toxic. Paulit-ulit lang yung nagiging problema ninyo. Mag-aaway, magbabate, mag-aayos, tapos away ulit. Same problem, no? Walang nagiging solusyon doon sa problema. Parang sineset aside lang, nagkakapatawaran, and then ayun ulit. Sabi nga rito, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Okay? So, yung iba sa inyo, maybe you are hoping na this person is the person para sa'yo. Pero if things are really toxic, stressful, hindi ka na mapalagay, para kang nasa roller coaster. Oo, sa relationship na yan. Then, you have to, kailangan din isipin mo rin if this person is worth it. Okay? Or pwede rin tong sa career mo, sa business mo, na meron ka mga bagay na ipinipilit na i-pursue pero hindi naman nag-work na para sa'yo. So maybe it's time for you to let that go and accept the fact na hindi talaga yon para sa'yo. Okay? Yan. You have the energy ng Capricorn. Very ambitious, realistic. Saturn. Ito na si Saturn. Binibigyan ka ng life's lessons ni Saturn. Ayan. Kumbaga karma rin kasi yan. So, if may mga bagay na alam mo na from the start, it's not gonna work, and hindi nyo nasusolusyonan yung problema, and nag-e-expect ka na may magbabago, diba? Sabi nga, insanity daw yon. So, let's see. The Sun. Yan. Magkakaroon ka ng clarity dito sa situation na meron ka na paulit-ulit, no? Na stressing you out, may toxicity. I think you will realize na, okay, it's time to give up. Hindi talaga para sa akin. Ganon. Kumbaga, you will be fully in control of your life. Wala ka na dun sa cycle na paulit-ulit, paikot-ikot lang kayo. Walang nararating, 'di ba? So let's see your overall energy. 'Di ba? Ayan very stressed. Overthinker kasi ang iba. Yung iba sa inyo. Hindi na makatulog. You have the 9 of Cups. Alam nyo, you can turn things around, no? Pwede mong baguhin yung situation mo ngayon. Kung ito ay stressful, ito ay magulo, toxic, pwede mo siyang baguhin na something na magiging mas masaya ka. Ikaw lang talaga yung kailangan mag-decide. Meron kang kailangan i-let go dito na you are still holding on to it.
Parang nakakapit ka pa rin doon kahit nasasaktan ka na. So, syempre, para matanggal yung pain, you have to let it go. 'Di ba? Kasi, eventually, magkakaroon ka ng fulfillment sa buhay the moment na tanggalin mo yung toxic sa buhay mo. So, let's see your challenge. The Three of Pentacles. Yung iba sa inyo may challenges sa kapwa, mga katrabaho ninyo. Nine of Wands. Yung iba, mahirap katrabaho yung katrabaho nyo. Alam mo yun, yung tipong pwedeng may mga bully dyan, binubully kayo, merong mahirap pakisamahan. Yung iba nagsistay kayo dyan sa situation na yun. Kasi syempre, source of income yan, no? Wala pa kayong ibang option sa ngayon. So, hanggat kaya nyo, no? Kahit na alam nyong may mga bagay na paulit-ulit pa rin mangyayari na magpapastress sa inyo. So, syempre, it's time for you to find other options. Oo. Maaari kasing meron kang workmate na hindi nakikipag-cooperate sa'yo eh. Or someone is not cooperating with your project, with your business. Opportunity. Oh, you have the strength that you need. Super lakas. Malakas ka. Oo. Hindi mo akalain kung gaano ka kalakas. You are stronger than you think. You have the Ace of Wands. Merong new beginnings, new opportunities that you need to take action. Ikaw na lang yung hinihintay dito na gumawa ng action, mag-decide, to finally decide. Kasi may option ka. What is your blessing? The blessing is the Queen of Swords. Alam nyo, ewan ko, Sag, meron kayong kailangan i-cut off sa buhay nyo. Kailangan nyo nang tanggalin to. Be more analytical and practical, realistic sa situation nyo. And once na matanggal nyo na to, or matanggal nyo yung sarili nyo dyan sa sitwasyon na yan, mas magiging maayos yung buhay nyo. Mas maraming options na available sa inyo. Yung iba, hindi nyo napapansin yung options nyo eh, kasi nakafocus kayo dun sa problema. Oo. Ang daming pwedeng solusyon. And I feel like you will realize that anytime soon. That's going to be your blessing. So let's see the energy for your money, career, finances. Money, career, finances. Libra. This is harmony. Oo. Mababalance mo rin yung iyong energy sa trabaho mo, sa career mo, sa finances mo. Kung nagsastruggle ka before, this week, maaring maayos mo na ito. O, diba? You have the Seven of Pentacles. Kailangan lang dito patience. And of course, hard work. Para mabalance mo yung finances mo. Or yung yung trabaho. Oo, minsan kasi nakafocus lang tayo lahat sa trabaho. Nakakalimutan natin magpahinga, na mag-unwind, magtanggal ng stress. Diba? You have the Leo energy for your love life. Very creative and expressive. Maaring you are dealing with a Leo or someone na, malambing. O, diba? Ace of Swords. New opportunity for love. Maaring may mga nagsisimulang communication. Kamusta ka na? Ganyan. May mga may opportunity kayo for someone na makadate or makilala pa ng lubusan. Of course, nasa sa inyo pa rin if you're going to be open to that. But I see someone na nagpa-flirt sa inyo, yung tipong nagsisend ng messages na may mga pahiwatig, alam mo yon, parang pinapakilig ka or may mga compliments sa'yo na alam mong may laman. Alam mong may meaning. Oo. May intention. So, kilalanin mo muna, no? If you are single or if you are someone na naghahanap ng bagong karelasyon, kilalanin mo muna tong taong to kung ito ay may magandang intention. Okay? Small steps lead to profound metamorphosis. Ayan. So, be open to changes. Kahit na paunti-unti. Kasi minsan, di ba, pag isang buhos na malaking pagbabago, nakaka-overwhelm para sa atin.
Pero okay na yung paunti-unti na pagbabago. Parang halimbawa papagawa ka ng bahay. Hindi naman halimbawa kung ikaw ay ang iyong budget ay limited lang. Siyempre 'pag hindi mo 'yan maibubuhos na paggawa agad. Paunti-unti, no? Hanggang sa ah, dumaan yung ilang taon or buwan, ayun na, naitayo mo na yung bahay. So, may pagbabago, may change. Small steps will lead to profound metamorphosis for you. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.